Good morning. Dr. C. Si Dr. C yan. Oo nga, Dr. C. Dr. C. Doctor pa. Dr. Chiong. Ayan. Good morning. Kasama natin si Faustino. Dr. Faustino Chiong Jr. Isa siyang ENT. At ang pag-uusapan po natin ay about swimmer's ear. Yes, ma'am. No? Ano po ba, Doc, ang swimmer's ear? Yun yung infection sa kanal ng tenga. Pero meron akong... Ito. Ito. Kala ko nung una, laruan. Alam ko Hindi, cake eh. mas madali kasi, Doc, mag-explain ng ano, Oo, na meron kang hawak. may hawak. So, yung tenga kasi may tatlong compartment yon. Merong outer ear, middle ear, sa inner ear. So, yung topic natin ngayon, dito yun sa outer ear. Yung from the, yung eardrum, papunta dito sa labas. Ayun yung eardrum. Ito yung eardrum. So kahit hindi ka swimmer, pwede ka rin magkaroon ng swimmer's ear na Yes, tinatawag. oo. Paano ba nagkakaroon yan? Kadalasan, pagka mahilig kang maglinis ng tenga, Yun na. nagagasgas yung skin. O pag nagasgas yung skin na yon, magkakameron na ng mga katas-katas. Tapos, yung nagsiswimming, madumi yung tubig, tapos papasok sa tenga. Isang problem natin, bago tayo mag-swimming kasi, hindi tayo nagpapa-check up. Ang kadalasan, may earwax na nasa loob eh. So, pag pinasok ng tubig, absorbin yung tubig, and then mag-expand yung earwax, mai-irritate yung kanal. Doon na mag-start yung infection, mga bacterial infection, fungal infection, doon na mag-start So, do you recommend ba, Doc, na before ka mag-swim, linisin mo muna yung tenga mo para walang expansion na mangyari ng mga wax? Mas maganda, pero pag nilinis nyo kasi ng cotton buds, Magbuo kasi open. bilog yung cotton buds Yeah. pumapasok lang yung earwax, napupush siya. Napupush lang. Napupush. So, dumidikit dun sa eardrum. And then, ganun din, maiipon So, din. tama pala, Doc, yung sinasabi nila na huwag ka daw araw-araw maglilinis ng ears because that's bad for your ears also. Tama. Recommended yun, Doc, na tuwing kailan kami naglilinis dapat ng tenga? After shower or Hindi, after? Ma'am, kasi pwede mong linisin yung labas lang. Ito. Ito lang. Yes. Huwag na yung loob. Tapos siguro kahit mga every 4 or every 6 months, or kung may kasama ka sa bahay, pasilip mo. Pag merong earwax, patanggal mo sa isang ENT. Okay. Kasi kung tatanggalin ng ordinaryong kasama mo, pwedeng mapasok magkamali lang eh. Pwedeng pumasok, pwedeng magasgas yung ear canal. Mag-uumpisa ulit yung magkakameron ng infection. Dok, pag sinabing may swimmer's ears ka, ano yung mga signs and symptoms na meron ka? Nagsusugat-sugat ba yung tenga mo? Nagbe-bleed ba yan? Merong tatlong category. Merong may severe, mild, moderate, severe. Okay po. Yung mild, nangangate, may discharge, mapula, pero yung discharge nila medyo clear. Okay? Yun yung sinasabi ng pasyente na, Dok, hindi ito luga kasi clear lang eh. Pero Still luga. yun pa rin yun. Yun pa rin yun. Same ba na? Yung Moderate. moderate, nandun na yung lumiliit yung butas. Dahil namamaga na siya, may pain na pagka ginagalaw yung tenga. Dito sa tragus, kadalasan. Ganon. Depende yun dun sa site ng infection. Pagka nasa posterior side ka, sa likod, likod ng tenga, gano'n, more on yung pina mo, ito ang tawag namin, pina, lumalabas yon. Okay? Pag nasa anterior, sa harap, sa baba, nandun yung mandible. Doc, excuse me, siguro pa mas maganda kung ma-explain mo sa amin. You can stand up po para dito sa image natin. Ma-explain mo yung sa likod, sa harap, kung ano yung naapektuhan. Hindi ito eh. Hindi yan. Hindi po yan. Yung kanina. Yan. Ito po. Ito po. Yan. Sige po. Hindi 3D eh, kaya Professor, mahirap eh. Hindi 3D. Kasi yung part na to, nandito yung part ng mandible. Itong panga. So, yung panga kasi may ball and socket yon. Yeah. Na pagka ang infection mo, nandito sa part na to, pag gumalaw yon, syempre maga ito eh. Masakit ngayong kumain sa ngumuya. O pag naman yung isang infection nasa posterior, sa likod, may mastoid yun. Yung pina mo na to, aangat.
Yun ang symptoms nila, laging masakit ang tenga, mahirap ngumuya. Parang na Parang ano may ba? beke. Parang naning ganun. tenga Kasi ko bigla. yung severe cases niyan, meron ng lymphadenopathy, yung may kulani na sila. Gusto ko lang tanungin kayo, Doc, no? Siguro para sa ating ano rin. Anong magandang ear cleaner na ginagamit? Na tool, Kasi may iba kasi iba-ibang Yung ginagamit. para- May matulis, para may para scoop. school, oo. Kung pang scoop ba siya, kailangan yung pang metal, 'di ba? Or yung parang wooden. Is it advised or just cotton buds that you use for cleaning? Kasi yung tenga, medyo blind eh. Kung kayo maglilinis personally, hindi nyo nakikita yon. No? Yeah. Hindi ko masabi sa'yo kung ano maganda, pero pinakamaganda, palilinis mo. Kasi Sa iba. sa ENT, direct visualization ng ear canal hanggang doon sa eardrum. So, saka yung pulso ng kamay, Oo. kasi napakaliit ng butas, pag nagkamali ka ng galaw doon, magagasgas yung kanal. Pero merong iba, pag nasa outer portion lang, pwedeng abutin. Pwede yun, walang problema doon. Saka ang tendency pag na-irritate, 'di ba? Pag instrument, kakamutin mo ng kakamutin. Dok, Tend to, merong nauuso na yung earwax, yung candle nilalagay. O ear candle, di ba yung nilalagay? Do you advise hindi that? tama yun eh. Kasi may sariling pH. Dapat acidic yung ear canal. Medyo nababago mo yung pH nun. So, pwedeng magka-infeksyon. Saka, depende rin sa gumagawa nga. Oo. Kasi, kung marunong o hindi, di ba? Hindi ko masasabing, siyempre, iba yung training nung nag-residency sa Yung tinuruan lang. tinuruan lang. Oo. Saka ngayon, ang ginagamit nila, yung headlight namin na ginagamit nila, hindi ganun yung tamang gamit nun. Yes. Hindi yung tamang gamit. Dapat nandito, nakatapat yung butas sa mata, hindi yung nakaangat na ganun. So yung focus ng ilaw nun, hindi tama. So, depende na. Depende. So kapag may swimmer's ears ka ba, may mga complications ba ito? Like for example, temporary loss of hearing, na-experience mo ba yon? Meron. Kasi once nag-collapse yung kanal, liliit na yung pasok ng hangin. Kasi ang hearing natin, ang hearing kasi natin, pag air papasok yung sound dito sa butas na to, babibrate niya yung eardrum, tapos gagalaw ito yung mechanical movement, yung tatlong buto sa tenga. Pag galaw nun, magagalaw niya yung sa oval window. So, kung meron kang blockage dito, hindi papasok yung sound, hihina ang pandinig. May hearing loss pa rin. Pero pag nagkaganito kang yung swimmer's ear, ito may cure naman, ano? Meron. Oo. Ano po ang cure natin Kailangan dito? linisin. Kasi minsan, pupunta sila sa drugstore. Ma'am, pabili nga ng eardrop. Eardrop. Yun namang drugstore, bibigyan ng kahit na anong eardrop. Hindi nila naiintindihan na kailangan tanggalin yung dumi bago lagyan ng eardrop. Kasi walang effect eh. Kasi magpa-block lang din yun. Yung dumi. Kasi yung stage na moderate and severe, meron ng mga debris na nandun sa loob. So kahit na ano ang patak mo doon, hindi naman ma-absorb ng kanal yon. So kailangan linisin yon, i-suction yon. May machine talagang ginagamit para doon. Yung small infection ba sa ear dito sa swimmer's ear, nagkakos ba yan ng bigger infection sa katawan ng isang tao? Hindi naman, pero localized Kasi lang sa... connected din siya, di ba, sa mga neck, gano'n, sa ibang nodes. Pag kasi diabetic ka, yung case ng diabetic doctor, kasi meron kami tinatawag na necrotizing otitis externa. So, yun yung tipong kinakain na niya yung buto. So, pwedeng mag-extend yung infection sa nerve, sa brain. Pero mga ano na yun, mga hindi common yun. Oo. Yung permanent loss of hearing, kasama ba yun pag hindi ka agad na-address yung concern? Kunyari, yung pasyente mo galing talaga sa pamilya ng medyo mahirap, walang pera, no? Nagtuloy-tuloy yung infeksyon, mabubutas yung eardrum. Doon na papasok ngayon yung otitis media. Nai-infect mo ngayon yung middle ear na. Once na butas yung eardrum na yon, mabilis nang kumalat yun.
Kasi nandun na yung brain eh. Mabilis na, mabilis na. So, pwedeng maging permanent. Pwede nga magkameron ng facial nerve paralysis, pwedeng naghihilo yung pasyente, brain abscess. Akala mo, simple lang. Once pumasok doon sa middle ear. Kasi marami ng path yun para puntahan eh. Hindi ka mukha nun localized lang sa external ear. Nandun pa yung eardrum. Kung napaka-complicated nung itsura eh, nung kung saan pwedeng pumunta. So, importante talaga kung may naramdaman na, kung may sugat or whatsoever, punta na sa doktor. Yung mga doktor po nakatulad nyo, ENT. Kasi yun yung specialization ninyo. Actually, Ayan. yun nga, para maiwasan yung ganyang klase ng mga complications, Doc, para lang sa kaalaman ng ating mga kasamahan dito, ano ba yung tamang parang proper hygiene for the ears? Do you recommend? Kasi, di ba, uso rin ngayon yung pagpapahiram ng mga earphones, mga ganyan. Do you recommend? Bigla tayo napagano sa override natin. Ano yung mga dapat and do's and don'ts for the ears? O yung mga lalagay nyo sa tenga, i-alcoholize. Sanitize. I-alcoholize. Before and after use. Yun lang, yung pag mag-swimming nga, pa-check up ka. O lagyan ng ointment bago mag-swimming para kahit pasukin, hindi magkakaproblema. Yung paglalagay ng oil, kasi minsan di ba yung cotton, masagyan mong oil para Or tubig. Ganun, okay lang yun. Buti pa, ointment na lang eh. Anong ointment? talaga? Mga Kahit yung mga may baby oil, bawal. antibacterial ointment, mga Pinilit yung baby. Triderm, Quadriderm. Okay. O kasi, Before swimming. kasi nagko-coat na sila doon. Pasukin naman ng dumi yun, may antibiotic ka doon. Eh, nawawala naman yun eh, after 3 days eh, natutuyo. Eh, ito, Doc, pala, pag kasi minsan, madalas actually, no, pag naliligo ka, minsan nalalagyan ng water yung tenga mo. Di ba, tapos sasabihin mo, ay, parang hindi ako makarinig. Ganun pa lang ganun. Ano ba dapat gawin namin? Di ba, para lumabas? Totoo ba yun? Minsan ang ginagawa ko, Dok, pag nandito yung barap, gumaganon ako, tapos ginaganon ko siya. Parang Pwede yun. Kasi ang anatomy ng tenga natin kasi, pag bata, diretsong ganyan. Pag tumanda ka, may elevation na. So, mas mataas na yung eardrum dun sa kanal. Kaya So, napupunan ng water. Nalalaglag. Nalalaglag siya. Or, matutuyo naman yun eh, mag-evaporate yun. Kaya lang, ma-irritate, ma-irritable ka. Diba? Pag hindi yun natuyo, meron kang something sa loob. Yun yung earwax. Ano yung Earwax na, earwax. na nag-expand pag nababasa. Kasi po, once yun ginanon mo, nalaglag, malinis. Pag hindi nalaglag, Pag hindi nalaglag, may laman yun. may bagahe sa loob. O sige, ulitin lang natin, Doc, yung tinatanong kanina ni Doc Joseph din yung proper na tool, no, panglinis, tool. para Kasi lang importante yun, lalo ma-remind na natin. Pag basic like, kunyari, lalo na summer, di ba? We bring kids to the pool. Ano yan? Tama. Cotton buds? Or yung nanay, sabi mo, lalagyan nga ng ointment. So, yung mga tool na yan. Pwede yung hook. May hook na nabibili na aluminum, okay na yun. di ba? Yun, pwede yun. Kaya lang dapat lang maingat yung nagtatanggal. Yun lang naman kahit ano pwede. Basta maingat na hindi mo Saka magasgas gaano yung... kalalim, Doc? Kasi may iba kasi parang pag Sa dulong-dulo. natuwa, di ba, Monica? Oo. Parang, ay, pasok na ng pasok. Masarap Ang sarap kasi, di ba? Ang sarap. Napipikit ka pa di ba? May tawag nga doon pwede ko ba sabihin? Orgasm daw. Tama. Sabi nga nila. Sige po. Ano lang, yun lang, yung hook lang, pwede na yun. Pwede na yun. Cotton buds yung maliit. Yung pang baby. Yeah, I use that too. Yun. Yun lang naman, wala namang kailangan. Pero kung ikaw yung kasi may tao naman na hindi talaga nagkaka-earwax eh. Talaga lang na medyo makulit sa cotton buds. Nasanay sa pagkapaligo eh. Nasasarapan ka. Hanap ng cotton buds, gano'n. Kahit wala. Kung napacheck up mo na ikaw yung tao na hindi naman nagkaka-earwax na sobra, hindi mo na kailangan gawin yun. Ito na lang labas. At saka, Doc, no, for yung replacement sa ointment, no, kasi sinasabi ni Doc, mga ointment, kasi they come in Better very than expensive. oil. Yung oil ba, yung mga baby Alcohol. oil. Pwede naman. Pero alcohol okay. na lang At para least a little bit cheaper. Mabilis mag-dry. Alcohol. Ayun, Doc, para naman na mas maliwanagan pa ibang mga
kasambahin natin, yung mga gusto pang magpa-check up tungkol sa ENT, ear, nose, throat, di ba? Saan po nila kayo pwedeng makontak? Sa Ace Medical Center, Baliwag po. Yun, doon kami. Tapos meron po akong clinic sa St. Vincent ENT Hospital sa Bustos. Ayan. Ayan. Thank you so much. Maraming salamat ulit kay Dr. Faustino Chong Cute, ano? Jr. Ang dami natin natutunan Linisin tungkol mo sa naman to, Doc. mga Oo nga. tenga at lalo-lalo na sa Kinuha ko silver lang sa ear. kahon yun, eh. Si Doc, doktor ng tenga, nililinis yung tenga niya. Napansin mo? Hindi na naman Ang dumi, oh! Linisin mo nga, Doc. Linisin mo yan, Doc, ha? May bara? Talaga. Napansin mo? Nakakahon nga, hinahanap ko pa nga yan.